Ai de las Alas, rumismak sa mga bashers matapos mag-guest sa It's Showtime. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Pinatakte ng mga nakakalokang hate message ang comedy queen na si Ai de las Alas matapos siyang umappear sa isang episodes ng Showtime. Binanatan ng ilang netizens ang komedyana dahil sa umano'y di questionabling loyalty nito sa GMA7 at ang kawalan umano ng utang na loob. Nagugat ito sa guesting ni Ai sa Showtime kasama si Christopher De Leon para sa promo ng show nilang The Kings and I with Gabby Concepcion na naganap last March 8. Hindi pala nos ng komedyana na kaliwat kanan ang ginawang pambaba sa kanya sa naturang episode. Kaya naman sa pamamagitan ng Facebook ay nagsalita siya tungkol sa issue. Nitong nagdaang March 19 ay sinagot ni Ai ang mga malisyosong parata laban sa kanya ng mga APAL na haters at bashers. Alam nyo ba, kaya ako chichika ngayon kasi yung mga friends ko na yung dati kong mga fans na ngayon naging barkada ko na. Sabi nila sa akin, super sakit na sakit sila. Kasi hindi ko naman din alam na nung nag-guest pala ako sa Showtime ay nabash ako. Ang bahagi ng pagtanggol niya sa sarili. Parang sa akin ako naman, tuwang-tuwa pa nga ako kasi nakapag-guest ako sa Showtime. Yun pala, nabash ako. Ako naman, parang ang dating sa akin kasi hindi naman po talaga ako nagbabasa na. So yung mga basher ko walang effect kasi nga hindi naman ako nagbabasa. So sabi nila, siguro dapat magsalita ka na kasi ang tagal-tagal na. Mga after 9 years ba or magti 10 years na lumipat ako sa GMA. Patuloy na pahayag ng veteran comedian. Dagdag pa niya, pero yung mga fans ko naman dati na alam nila na nag-start po talaga ako sa GMA. Sa kapusong mga 1990s yun. Then year 2000 lumipat po ako sa ABS-CBN. And then after 9 years nga po, after 14 years, lumipat ulit po ako sa GMA. So ngayon ko lang po sasabihin o yung pong hindi nga mga nakakaalam na kaya ako binabash kasi wala daw po akong loyalty. Depensa naman ni Ai. Mariin niya itong pinabulaanan. Hindi po totoo yan. Kasi po kaya wala na po ako sa ABS-CBN dati kasi po hindi ako ni-renew. Last na po yung kontrata ko. Hindi na po nila ako binigyan ng renewal. So hindi po talaga ako umalis. Kung baga nung time nga po na yon, parang nangarag ako kasi parang feeling ko na ko Lord, paano na kami ng pamilya ko? Wala na kaming trabaho. Wala akong trabaho nun. Ako pa naman yung breadwinner at saka kasi yung nanay ko noon buhay pa. So talagang tulalay ako Ang revelasyon naman ng komedyana. Hanggang sa may dumating sa kanyang good news until God is so good talaga. Nung panahon na wala na nga ako sa ABS-CBN dahil hindi ako ni-renew, pumunta yung kapitbahay namin sa amin. Tinitingnan yung bahay namin sa Ayala, Alabang. Kaya ako po nabinta yung bahay namin sa Ayala. Kasi parang yun paraan ni Lord na, o ito kahit wala kang trabaho ayan, may pera kayo ng pamilya nyo. Kasi nabenta ko po yung bahay namin sa Ayala, aniya pa ni Ai. At sa kabilang banda naman, Ai sa pagiging single mom noon, isa yun sa pinakamahirap na moment ng buhay ko. Pinatunayan ng comedy queen na si Ai de las Alas kung gaano kahirap ang maging single mom at magpalaki ng 4 na anak. Isa si Ai sa mga celebrities na maituturing na supermom o dakilang ina. Dahil sa kabila ng matinding pagsubok na hinaharap niya ay nabigyan pa rin niya ng magandang buhay ang mga anak nila na sina Nicolo, Sofia, Sancho at ang adopted son niyang si Seth Andre. Nako, napakahirap. Isa yun sa pinakamahirap na moment sa buhay ko ang maging single mom. Parati ko silang kasama sa taping, sa shooting. Or kunwari, kung hanggang madaling araw yung shoot, kunwari tapos meron na naman tomorrow, parang meron kaming family day every Sunday talaga. Kwento pa ni Ai sa nakaraang episode ng Tunay na Buhay. Ayon kay Sophia, istrikto raw talaga si Ai nung bata pa siya. Grade school to high school, she was very strict to the point na whenever my brother's friends are over our house, she didn't like to go out of my room. Tapos if lalabas naman ako, bawal ako mag-shorts. When I turned 18, chill na siya and our relationship mas naging open na. Aniya pa. Ayon naman kay Sancho Vito, grabe raw sumuporta ang kanilang ina sa lahat ng mga ginagawa nila. Hindi siya tumigil maging nanay sa amin. Hanggang ngayon maedad na kami. Nandyan pa rin siya to support us. Lagi siyang nandyan para saluhin kung ano man ang magiging problema namin.
sabi pa ng aktor. Samantala, nagkwento rin si Ai tungkol sa adopted son niyang si Seth Andre na napunta sa kanya noong 5 years old pa lang ang bata. Iwan ko ba? Para nung panahon na yun gusto kong mag-adapt. Parang iwan ko ba nalulungkot ako na parang may hinahanap ako na ano ba yung mission ko sa mundo after ko maging nanay. Malaki na nga yung mga bata, nag-pray ako. Sabi ko parang nahihiyan na ako Lord. Baka talagang para sa akin tong batang to, kwento pa ng Kapuso comedian. Nagpaliwanag din siya kung bakit gusto niyang kasama lagi sa kanyang TikTok video si Seth Andre. Parati kasing ninanamnam ko sa sarili ko na yung hula sa akin na meron akong anak na magiging sikat na magiging masikat pa sa akin. Parang ganun daw. Kaya sabi ko nako, sino kaya sa mga anak ko? Feeling ko ikaw anak, feeling ko ikaw yon, sabi pa ng komedyana. Sa isang bahagi ng panayam, naibahagi rin ni Ai kung paano siya inampon ng 90-year-old na ngayong si Nanay Justa, kapatid ng tunay niyang nanay. Kasi diba medyo mahirap lang kami, tapos 5 na yung kapatid ko, tapos nabuntis ulit yung nanay ko. Sabi nito ni Nanay Justa, sabi niya doon sa biological mom ko, na ate kapag babae yan akin na lang. Parang tuta lang diba, natatawang biro niya. Pag-amin pa niya, dati kasi parang may mga hinaing ako sa buhay, na kapag pinapanalo niya ako pag nagagalit siya sa akin. Parang iniisip ko, sana hindi mo na lang ako kinuha. Pero kapag naisip ko rin ngayon na nakapagtapos ako ng pag-aaral kahit paano maganda naman yung buhay namin. Thankful ako sa kanya na kinuha niya rin ako. Kasi siguro kung hindi niya ako kinuha, hindi ako makakapag-aral. Nandoon lang ako sa probensya. At sa kung hindi rin siya siguro mahigpit, parewara na ako ngayon. Pahayag pa ni Ai de las Alas. Kim Chiu, naiyak sa suporta sa bagong series nila ni Paolo Avellino. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Hindi napigilan ng Kapamilya TV host actress na si Kim Chiu ang maging emotional dahil sa mainit na pagtanggap ng madla sa Filipino adaptation series nila ni Paolo Avellino ng Korean drama na What's Wrong with Secretary Kim. Sa kanyang Twitter account or X ngayon ay binahagi ng Showtime na nakatanggap siya ng tawag mula sa staff ng View kung saan nagkakaroon daw ng technical difficulties ang app dahil sa sabay-sabay na paggamit. Just got a call from View staff. Kahit ako di ko ma-view ang mga episodes, di daw kinaya ng app yung dami ng sabay-sabay na pag-access at the same time ng 12 midnight sa ad pa ni Kim. Dagdag pa niya, nakakaiyak sa tuwa po, praying hand on yellow heart sa ad pa ni Kim. Tip ng aktres para sa mga manonood kung paano mapapanood ng maayos ang kanilang series. I-refresh lamang para lumabas ang drama series.